Okay mga kabady, for today's video, welcome my vlog. Ito po mga kabady, may nagtrending, may nag-viral na pinatay na 3 Maranao dyan sa Cagayan. Wow, sana all. Ito mga kabady, yung mga kapwa nating creator na mga Kristiyano, di ko kayo linalahat, no. Wala akong sinasabi na lahat po kayo. So, ang inaano ko lang dito yung mga opinion nyo, yung mga batikos nyo. Kasi hindi kayo talaga makapatas. Hindi patas, no. Pag Muslim naman, pag Moro naman naggawan yan, ay nako, grabe naman ang komento nyo sa social media. Halos open mo ng social media, binabatikos nyo kami mga Moro. Sana yung opinion nyo. Ito kabady, paalala lang sa inyo, condolence po sa pamilya na namatayan. Ito po mga kabady, paalala ko lang sa inyo, kaya kung may nangyayari, may gumagawa ng kasalanan na kabaro namin, inihingi namin po sa inyo na huwag niyong sabihin ng mga Muslim. Huwag niyo pong sabihin mga Muslim. Pwede yan magiging Maranao, pwede yan magiging Maguindanao, Tosog, yun kabady. Kasi Cagayan yan. Ang biktima, kabaro namin. Pinatay pa nga, hinuldap pa. Tapos yung isang babae, buntis pa, no? Ito kabady. Diyan sa Cagayan, may narinig ba kayo sa amin na mga kapatid niyo ng mga Muslim na sinasabi namin yung isa dyan ay Katoliko, yung isa dyan ay born again, yung isa dyan ay Sabadista, yung isang kriminal dyan ay Iglesia ni Cristo? Wala kayong narinig sa amin, no? Kasi pinakabawal yan sa amin. Bakit? Yung Iglesia ni Cristo, di ba, reliyon yan. Yung Sabadista, reliyon yan. Yung born again, reliyon yan. Yung Katoliko, reliyon din yan. Kagaya namin, Muslim, reliyon yung pag tinawag ng Muslim ay yan ay matatawag ng isang reliyon. So mga kabady, ang naggawa ng kasalanan dyan sa Cagayan ay maharing Bisaya, Ilonggo, Waray, hindi kaya Tagalog. Yun ang tamang asal ng tao. Yun talaga ang pinakatama sa pag nagbibigay kayo ng opinion. Huwag kang tira ng tira. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Kasi ito kabady, nag-complete tayo talaga sa social media. Kasi ibalik ko naman sa inyo. Kaya minsan ginatanong nyo sa akin na masyado kami pakialamiro mga Muslim. Hindi kami pakialamiro. Mas pakialamiro yung idolo nyo ng mga Amerikano. Ito, pati pagpapalit ng Iran ng leadership, pinapakialaman ni Trump to. Pakialamiro talaga yung si Trump. Kung nagiging babae lang yan, araw-araw yan, magiging maraming makasabunutan talaga sa amin din. Pasyurte lang talaga kaya hindi yan nababae. Kung nababae lang yan, aywan lang. Siguro palaway yan, maritis talaga. Lahat ng mga kapitbahay ni Trump, nag-away-away na. Yung ganyan pasasalamat natin kay Allah, no? Hindi nagiging babae si Trump. Gaya talaga mga kabady. Pati lugar ng may lugar, pati yung pagpapalit ng Supremo leadership, pinapakialaman. Kasi ito, nakita niyo nag-trending na mga Amerikano diyan sa Cagayan, nagsakay ng bus, pababa na sila. Yan na siguro yung sinasabi ng Pangulo natin bago siya ihingi ng tulong sa ating mga kalyado. Lumalaban muna ng 1 buwan. Nako, parang awa mo na, wag mo nang idamay ang Cagayan. Mga kababayan ko na Cagayanos, mag-prepare kayo, magpundo kayo ng maraming bigas kay sigurado na malapit-lapit na yan. Sabi talaga, no? Pag-isip-isip kayo mga kabady. Kasi pag hindi niyo pag-isipan yan, kawawa talaga ang Pinas. Huwag niyo nang idamay. Parang awa niyo na, huwag niyo nang idamay ang Pinas. Kasi aywan ko lang kung saan tayo pupuliutin ito. Kasi kapanti kayo. Kasi ang mga Amerikano malalakas. Wag kayong magkapante sa mga Amerikano. Wala silang inahangad dito sa Pilipinas kung di ang lugar natin. Maniwala kayo sa akin mga kabady. Yung mga Amerikano na yan, wala silang iniisip sa ating lugar. Hindi nila iniisip yung kalagayan natin dito ng mga Pilipino. Hindi sila nagmamalasakit sa ating mga Pilipino. Hindi. Nagmamalasakit sila paano nila makukuha yung lugar ng Pilipinas. Yan talagang pinakadelikado sa mga Amerikano na yun. Ingatan yung mga kabady. Huwag kayong magiging kampante. Bakit? Bakit pa kayo umaasa sa ibang lugar?
na namumuno sa inyo. Na mayroon naman tayong sariling batas dito sa Pilipinas. Bakit doon pa tayo kumukuha ng lakas sa kanila? Mayroon din naman tayo sa Dataan Pilipinas, no? Bakit ganoon, mga kabady? Doon pa tayo umaasa sa isang lugar. Kaya natin itaguyod ang Pilipinas. Kung mawala lang yung mga tarantadong kawatan dyan, kaya natin itaguyod ang Pilipinas. Lahat po tayo, kayang-kaya. Pero ang nagka-problema lang dito, yung mga walang yung mga kawatan na yan, pinakamaganda talaga putulan ng mga kamayan. Kasi kaya naghihirap ang Pilipinas eh. Utang tayo ng utang sa ibang bansa. Kasi dahil sa corrupt. Grabe talaga mga kabady. Okay, mga kabady, thank you po. Siya nga pala, yung magaganda at saka yung mga pugi na followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Pag-share ang video natin guys. Kasi alam niyo na.